Isang matinding parusa mga kapatid ang gagawin ng Germany, Canada at Portugal sa Amerika. Isang parusa na talaga namang ikakagulat ng US dahil magre-resulta ito sa pagkawala ng kanilang bilyon-bilyong kita mula sa kanilang merkado ng mga fighter jet. Malaking dagok ito para sa Amerika dahil kung magkataon, hindi lang bilyones na pera ang mawawala sa kanilang ekonomiya, malaki rin ang tsansa na iiwanan sila ng kanilang malapit at malalakas na mga kaalyado. Ano itong gagawin ng tatlong bansa laban sa US? At ano ang ginawa ni Donald Trump? Bakit tila unti-unting nagsipulasan ang kanilang mga kaalyado, partikular na ang ilang miyembro ng NATO? Bago tayo magpatuloy, para sa mga nais magkaroon ng tuloy-tuloy na update sa ating channel, i-hit nyo lamang po ang all ng ating subscribe button para lagi kayong manonotify sa bawat video na ating ina-upload. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating channel. Back to the video. Noong March 2022, sa gitna ng tumitinding tensyon dulot ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, nagdesisyon ng Germany na gumawa ng isang makasaysayang hakbang kung saan nangako itong maglalaan ng 10 bilyong euro o katumbas ng humigit kumulang $10.89 billion para bumili ng 35 F-35 Lightning II fighter jets mula sa Estados Unidos. Ang desisyong ito ay hindi lamang isang simpleng pagbili ng bagong military equipment. Isa rin itong hakbang patungo sa lalo pang pagpapalakas ng puwersang panghimpapawid ng bansa dahil papalitan ng mga fighter na ito ang kanilang mga luma at lipas ng Tornado fighter jets. Ayon sa mga report, nakatakdang dumating ang mga bagong jet ng Germany sa 2026 at sa pagitan ng 2026 at 2027, magsasagawa ng mga pagsasanay ang mga German Air Force pilot sa Amerika upang maging handa sa paggamit ng kanilang makabago at makapangyarihang mga eroplano. Ang hakbang ng Germany na bumili ng mga jet na ito ay hindi lamang isang hakbang para sa pagpapalakas ng kanilang depensa, kundi isa ring malinaw na pahayag ng pagsuporta sa NATO at ang kanilang dedikasyon sa paglaban sa mga lumalaking banta mula sa Russia at iba pang pandaigdigang kalaban. Ngayon mga kapatid, sa unang tingin, ang pagbili ng Germany ng nasabing mga fighter jet sa US ay isang win-win situation dahil ang mga fighter na ito ay isang 5th generation stealth fighter at itinuturing na isa sa mga pinaka-advanced na eroplano sa mundo na may mga kakayahan sa stealth at targeting capabilities. Ngunit ilang taon lang matapos ang hakbang na ito, ang sitwasyon ay biglang nagbago. Bakit? Isang kontrobersyal na isyu ang lumitaw, ang takot tungkol sa isang tinatawag na kill switch. Ayon sa mga ulat, mayroong isang mekanismo sa F-35 na maaring magamit upang i-disable ng US ang mga jet mula sa malayo. Isang posibilidad na maaring makontrol ng Amerika hindi lang ang kanilang sariling mga F-35 jets, kundi maging ang kanilang mga naibenta, partikular na sa mga bansang Europa. Sa ganitong paraan, maaari ding makontrol ng US ang mga kakayahan sa depensa ng Germany at iba pang mga bansa sa Europa. Ibig sabihin, dahil sa tinatawag na kill switch, isang pindot lang mula sa Estados Unidos, magagawa nitong mapatigil ang mga operasyon ng mga jet na mag-iiwan sa Europa ng kawalan ng depensa. Ang isyong ito mga kapatid ay nagbukas ng mga seryosong tanong tungkol sa kaligtasan at seguridad ng mga European countries dahil sa kabila ng makabago at makapangyarihang teknolohiya, may mga nagsisimula ng magduda kung ang depensa nila ay talagang nasa kanilang sariling mga kamay o kung ang Amerika ang may hawak ng kanilang posibleng kapahamakan at kaligtasan. Talagang nagdulot ng labis na pag-aalala sa mga opisyal ng Germany ang kill switch dahil maaari itong gamitin ng manufacturer at ng gobyerno ng Estados Unidos upang i-disable ang kanilang nabili na mga eroplano mula sa malayo. Pwedeng i-shutdown ng Estados Unidos ang mga F-35 jets ng mga bansa tulad ng Germany kapag tumaas ang tensyon. Maaari nilang pigilan ang mga eroplano mula sa paglipad at paglapag at gamitin upang magsilbing isang kasangkapang pangpolitika na magpapahintulot sa Washington na magpatupad ng sariling interes sa Europa, lalo na sa mga panahon ng krisis. Ayon sa communications chief ng Germany, talagang nag-aalala sila sa isyong ito at talagang nagdulot ng pagkabigla sa mga eksperto sa seguridad ng Germany ang kill switch, lalo na't pabago-bago ang nature ng kasalukuyang pandaigdigang sitwasyong pampolitika. Gayunpaman, ang nasabing issue ay tinanggap na lamang at pinagkibit-balikat ng mga bansang tulad ng Switzerland at Belgium na nakakuha rin ng F-35. Itinanggi ng mga opisyal mula sa parehong mga bansa ang ideya na maaring i-disable ng Amerika ang kanilang mga eroplano at sinabi nilang malayo sa pagiging remote-controlled na fighter jet ang F-35. Tiniyak din ng mga opisyal ng Switzerland sa kanilang mga mamamayan na mayroon silang ganap na kontrol sa kanilang mga eroplano at wala na umanong kakayahang i-jam o pakialaman ng Amerika ang kanilang mga operasyon. Bagamat matagal nang pinag-uusapan ng teorya ng kill switch, ang tunay na dahilan ng lumalaking alalahanin ng Europa ay ang hindi tiyak na patakaran ng Estados Unidos sa ilalim ni Donald Trump. Mula nang maging Pangulo si Trump, nagkaroon na ng pagdududa ang Europa sa kredibilidad ng Amerika bilang kasosyo sa seguridad. Ang mga madalas na tensyon ni Trump sa NATO at ang kanyang hindi tiyak na mga desisyon tungkol sa paggasto sa depensa at ang malamig na relasyon niya sa mga lider ng Europa ay nagdulot ng takot at kawalan ng tiwala sa buong kontinente.
Isa pa sa pinakamalaking issue kay Donald Trump ay ang pakikipag-usap nito sa mga opisyal ng Russia tungkol sa digmaan sa Ukraine nang walang anumang paglahok ng mga kinatawan mula sa Ukraine o Europa. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng galit sa mga leader ng Europe at nagbigay sa kanila ng duda kung maaari pa bang pagkatiwalaan ng Estados Unidos sa mga kritikal na sitwasyon. Bukod pa rito ang estilo ng pananalita ni Trump, lalo na ang kanyang pakiusap sa mga NATO country na taasan ang kanilang paggasto sa depensa ay naging dahilan ng pagdistansya sa maraming kaalyado ng Europa. Ang ideyang ito na maaring iwanan ng Amerika ang kanyang mga kasosyo sa Europa upang isulong ang kanilang sariling interes ay nagdulot ng malaking pangamba sa buong kontinente. Ngayon mga kapatid, dahil ang mga tensyon na nabuo ni Trump sa mismong mga kasosyo nito sa depensa sa Europa at sa mga isyu ng kill switch ng F-35, hindi lamang ang Germany ang nagkaroon ng pangamba, kundi maging ang iba pang mga bansa ay nagsisimula na ring mag-isip na ikansela ang pagbili ng mga fighter jet sa US at ang posibilidad na paglipat patungo sa mga alternatibong gawa sa Europa. Halimbawa ang Portugal. Ilang buwan na ang nakalipas, ang Portugal ay bibili na sana ng F-35 upang palitan ang kanilang mga lumang F-16. Nagdulot ito ng pagdududa sa Portugal tungkol sa kanilang stratehiya sa depensa. Sa isang panayam, tinalakay ni Defense Minister Nuno Melo ang kahalagahan ng pagiging maaasahan sa pagpili ng mga kasosyo sa depensa at binanggit ang hindi tiyak na kalagayan ng pamahalaang Trump. Ipinunto niya na ang maasahan at matatag na ugnayan ay mahalaga, kaya't posibleng maghanap ang Portugal ng alternatibo mula sa Europa. Nag-iisip na ngayon ng mga alternatibong European-made fighter jets ang Portugal bilang kapalit ng F-35. Kabilang sa mga posibleng opsyon ay ang Prince Rafale, Eurofighter Typhoon at Saab Gripen. Ang paglipat sa mga fighter jet na gawa sa Europe ay hindi lamang praktikal, kundi pagpapakita rin ng layunin ng Europe na magkaroon ng higit na kontrol sa kanilang sariling seguridad. Ayaw nang umasa ng mga bansa sa Europe sa isang administrasyon ng Estados Unidos na itinuturing nilang hindi maaasahan. Bukod sa Portugal at Germany, humaharap din ang Canada sa parehong sitwasyon, kung saan kinumpirma ng Canada's Defense Minister na si Bill Blair na tinitignan na ng Canada ang kanilang $13.2 billion na kontrata para sa pagbili ng 88 F-35 sa US. Ang dahilan ng agresibong mga hakbang ni Trump sa Canada, kabilang ang pagpataw ng mga taripa sa mga produktong Canadian at ang banta na gawing 51st state ang Canada. Ang pagsusuri ng Canada sa kanilang F-35 deal ay medyo mahirap dahil bayad na ang 16 sa 88 na eroplano at nakapag-invest na ang bansa ng milyon-milyon sa programa sa mga nakaraang taon. Ngunit dahil sa mga ginagawa ni Trump, malaki ang posibilidad na susundan ng Canada ang hakbang ng Europa at maghahanap ito ng mga alternatibong European-made na fighter jets tulad ng Saab Gripen ng Sweden. Dahil sa mga hakbang ni Trump mga kapatid na tila panggigipit sa mga kasosyo sa depensa sa Europa, pinapataas nito ang tensyon ng kanilang alyansa, partikular na sa NATO. Dahil din dito, nagsisimula ng itoon ng Europa ang kanilang pansin sa sarili nitong mga kakayahan at ang takot sa posibleng panghihimasok ng US sa kanilang depensa ay nagudyok patungo sa kanilang mas malakas na sariling kakayahan sa depensa. Unti-unti nang isinaalang-alang ng mga bansa sa Europe ang pagdevelop at pagbili ng kanilang sariling mga advanced na teknolohiyang pangmilitar. Samantalang ang plano ng Germany, Portugal at Canada sa pag-iwas sa pagdepende sa mga weapon system ng US ay malinaw na nagigising na ang Europa na kailangan na nilang maging independent at magkaisa sa estratehiya sa depensa. Dahil dito ang papel ng US bilang isang military guarantor ng Europe ay maaring malapit nang magtapos. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!